Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad nga ng sinabi ko kanina sa intro, okay, ah, nagbigay po ng statement si Baste. Okay, at regarding po ito, dun po sa ginagawa nga po ng PNP para po huliin si Kibuloy sa KOJC compound. So, ito, nakita ko tong balita na to from Saksi. Saksi, balitang totoo ngayon. Tandaan niyo mga kababayan, hindi lang po nakakaalam, yung saksi balitang totoo ngayon, ang may-ari po niyan si Vic Rodriguez. Oo. Dati alam niyo to lang background lang no. Dati itong saksi, itong diaryo ng saksi ngayon, ano 'yan? Nung si Vic Rodriguez po ay nasa gobyerno pa, nung siya yung executive secretary, puro siya papuri sa presidente Bongbong Marcos. Tapos ngayon nung sinipa siya, ngayon puro na paninira. Well, no wonder kasi nga po, diaryo po ito ni Vic Rodriguez. Napakawalang kwentang diaryo po nito mga kababayan. Dapat nga dito, pinapupunas lang ng puwet eh. Okay. So ngayon, tingnan nyo to Teka lang, ano nangyari? Bakit na doble to? So ito tingnan nyo to Okay ba? Okay yan. So sabi dito sa saksi, no? Ba yan? Okay. Nagpapagamit kay Marcos, PNP din na sumusunod sa batas, Mayor Baste. Tingnan nyo mga kababayan, no? Una sa lahat ng kay Streetwise, no? Sino ba yung hindi sumusunod sa batas? Yung PNP ba o si Kibuloy? 'Di ba? Nagsalita na po yung ito na-content ko na to ako na to kahapon. Nag-reply na ako kanina. Sabi po ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, hindi po bawal yung ginagawa ng PNP. 'Di ba? Sabi ng dating presidente ng IBP yun yung ginagawa pa ng PNP ngayon sa KOJC compound, hindi po bawal yan. Pwede silang mag-stay doon hanggat meron silang ebidensya na si Kibuloy po ay nasa KOJC compound. Di ba, bobo talaga to, no? So, ewan ko lang, no? So, ito, si Baste na kamukha po ni Max Alvarado, no? Rest in peace po, no? So, sabi dito, muling pinatsutsadahan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang Philippine National Police na patuloy sa kanilang paggalugad sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa nasabing lungsod. Ayon sa alkalde, sa simula pa lang ay hindi na sumunod sa batas ang kapulisan ng hukubin nila ang compound ng KOJC sa paliwanag doon na nagtatago ang pinaghahanap na si Pastor Apollo Kibuloy. Isipin niyo mga kababayan, no? Ganyan po kabobo si Baste. Di ba? Ito lang, no? Napansin ko lang kay Baste mga kababayan, no? Siguro napapansin nyo rin. Pag si Baste magsalita, ginagaya niyo yung tatay niya. Di ba gayang-gaya eh? Di ba pag si Baste magmura, ginagaya yung tatay niya. Pero hindi po magaya ni Baste is yung humor ng tatay niya. Actually, diyan po talaga nagustuhan si Duterte ng mga Pilipino dati. Yung humor niya. Pero walang ganun si Baste eh. Kasi nga, dating adik. Dating adik. So ngayon, ito actually may video dito. Hindi. May video dito. So, Bisaya kasi ito. So, ang gawin natin, basahin nyo na lang kasi meron namang caption sa taas. So, ito po yung ito yung video ni Baste Duterte. Panoorin nyo Ano ba yun? Ito, sige. Sobra ra kadaghan ang pulis na kuan. Ano sobra? Na naman to sa statement na katong excessive force. Dano ridiculous kay ilang effort. Ang di na ko masabtan nganong ingana kadaghan ang PNP So, di niya raw maintindihan kung bakit daw ganon. Meron daw excessive force, personnel, mga pulis na ilang ipadala. Naabot og 2,000 yata. Naabot og 2,000. Daka. Nagarelyebo pa jud sila di. So, more or less, nasa 3,000, walay apel. Teka lang, lakihan natin. Okay. Tapos tanggalin muna natin yung branding naming tatlo para mabasa natin. Saan na ba yun?
Tanggalin muna natin yung banners. Teka lang. Ito, tanggalin muna natin. Ay, wala. Teka, ayaw matanggal, ah. Yan, tanggalin muna natin yan. Yung mukha namin tatlo. Sige, continue natin. ang relibo nila. Oh, nganong nga nakadaghan. Nibutang na to, napulo ka hektarya. O, bobo talaga si Baste, no? Sabi ni Baste, 10 hectares lang daw yun. Di ba? 10 hectares lang ba yun? Bobo talaga, no? Isipin mo, mayor ka ng mayor ka ng Davao. Hindi mo alam kung gaano kalaki yung KOJC compound. Oh, sabi ni Baste, 10 hektarya lang daw yun. Pero sabi naman po ng PNP natin 30 hectares. So ano ba yung totoo? Eh sabi niya dito, 10 hektarya daw. Sige, okay. Napulo ka hektarya kuno ang compound niya. Naabta naman po sila og pila man. Sobra. 6 days. Unom ka adlaw na karon. Luma na pala tong video na to, no? 6 days daw. Ya wala man. Ya, Sige, dapat mo gud sila manubag ani. dapat kasi sila ang sumagot nito. Mga tanong lang na meron ako. Ako mga pangutana rin na anak ko ba. Hindi mga tanong. Mga pangutana ra gid ang nasa Mga tanong lang nasa isip ko kasi hindi ko maintindihan bakit ganito ang pagtrato nila sa kaso ni sa Kibuloy. una kay bisag ako wa ko kasabot ngano ingon ana ang ilahang treatment aning kaso ni Kibuloy. Daghang magkaso sa Pilipinas, daghang mga kuan. Pero ngano ingana ilang treatment kinanglan nimo ingana kadagan libo-libo. Bobo talaga to, no? So ngayon, ang sinasabi ngayon ni Baste, madami naman daw po may kaso sa Pilipinas. Pero bakit nga daw po kay Kibuloy lang daw po nagkaroon ng ganyang kadaming pulis para huliin lang po si Pastor? Una mga kababayan, nga totoo naman yon na maraming kaso sa Pilipinas. Pero nag-iisa lang po si Kibuloy na merong compound. At meron pong libo-libong tagasunod. Kasi nga religion. Bobo ka talaga, Baste. Mga taga Davao, alam ko naman na hindi nire-represent ng KOJC yung buong Davao. Kasi 'di ba, nasabi ko na nga 'to kapag magbalita yung mga vlogger ng DDS tsaka yung SMNI, 'di ba? Yung balita nila, mga kababayan, nakakagulo na po ang buong Davao City dahil po nilulusob na po ng pulis ang KOJC compound. Sangkatutak po ang mga taga Davao ang nagrarally sa labas po ng KOJC compound. Pero ang totoo, hindi ganun yon. Di ba? Karamihan po ng mga taga Davao walang pakialam sa KOJC. So ano bang pinapoint natin dito mga kay-streetwise? Ngayon, ang sabi nga ni Baste, sa dinami-dami daw pong may kaso, bakit daw po kay Kibuloy lang daw po nangyari yung ganun? Una kasi sa lahat mga kababayan, sinabi ko na nga kanina, si Kibuloy lang naman po kasi yung merong sangkatutak na miyembro. Di ba? Si Kibuloy lang po kasi mga kababayan, yung merong impluwensya sa pamilya ninyo. Si Kibuloy lang din naman po kasi yung wanted, di ba na merong isang 30 hectare na isang compound na pwede niya pagtaguan, meron pang hangar, meron pang underground. Bobo ka talaga, Baste. Saan ka nakakita? Kasi sabi ni Baste, ganun ang daming may kaso sa Pilipinas. Bakit kay Kibuloy lang nangyayari ito? Sige. Sinong may kaso sa Pilipinas ang maimpluwensya? Dikit sa mga Duterte. Meron 30 hectares na compound. Merong libo-libong mga miyembro. Kayang magparali. Sino? Si Kibuloy lang yung ganon. Si Kibuloy lang yung ganon. Agree ba kayo doon? Tapos sasabihin ni Baste, bakit si Kibuloy lang? Kasi nga si Kibuloy lang yung ganon. Tingnan mo yung mukha nito, no? Sarap sapakin yung mukha nito, Sarap dakukan, bobo, no? So kayo mga taga Davao, no? Palitan nyo na to. Di ba? Pag tumakbo yung mga Nograles sa Davao City, tanggalin nyo na to mga Duterte na to. Kakapal na mga mukha, Bobo, men, bobo.
mga police para ani. And yet, wala sila nakuha, wa gid sila kibaw nga naa didto. So, to be fair sa mga pulis, siguro nagtanaw nila nga To be fair pa daw, to be fair, sige, to be masing fair. manukol yun ning kuan. Kani mga taga Yun KOJ. naman pala, oh. Kaya para maging patas sa mga pulis, siguro tingin nila na baka lalaban talaga ang mga taga KOJC. Lalaban talaga yan. Lalaban talaga yung mga KOJC na yan. Sabi nga nila, kaya nilang ibus yung buhay nila eh. Bobo ka talaga, Baste, no? JC, diba? Mo resist sila, natural man na. Natural man na. So kaya nga kailangan ng libo-libong pulis. Kita mo, ikaw mismo hindi mo rin alam. Bisag asa magkamato, bisag kisay dakpon. Pero, dili man yung mga armado ng mga tao. Di man sila. Hindi ah. Ito yung problema dito eh. Hindi nga armado yung mga tao. Hindi armado. Pero nakita nyo naman, may mga nasaktan ng pulis. Hindi pa armado yan, ha? Di ba may mga pulis na nasugatan? Di ba may mga pulis na duguan? Hindi pa armado yan. Paano pa kapag inarmahan pa yan? Kapag inarmasan pa yan? Eh kaya nga nilang ibus yung buhay nila eh. Bobo, no? Bobo talaga, no? Agree ba kayo? Press 1 nga kung sinong agree na bobo si Bastay dito. bobo talaga. Bobo. Press 1, bobo si Bastay. Mga armado ng mga tao, God. Siguro, gistorya nilang tarong kuan mo gito ila, forced entry mo gito ilaha mong God. So, Walang forced entry doon. Merong warrant eh. ang ako makita lang ani, gituyo gid nila pod na ipakita nila nga walay mahimo ang mga taga KOJC kung Walang magagawa ang mga taga KOJC kung ipipilit nila ang mga sarili nila na papasok sa KOJC ni Kibuloy. push nila ilang kaugalingon dito sa sulod sa property ni Kibuloy. So, sila itong pangutan-on karon. Unsay buot pasabot ana inyong gina? Unsa inyong Hindi ka Magtagalog ka nga, puta. Nahirapan ako magbasa eh. Ang ganun to, no? Ay, banat boy, no? Magtagalog ka nga. nabuhat diha? Karon kay wa man ninyo nakit-an. Unom nagkaadlaw ay na nakit 3,000 ka tawo, 2,000. Oh. Unsay inyong ginabuhat diha karon? Nagaunsa mo diha? O kasi nga, ano, di ba? Ngayon merong press conference ngayon si General Torre, no? So sabi ni General Torre, wala pa rin silang 50% ata, no? Wala pa silang 50%. Doon po sa paghalongkat nga po sa kingdom ni Kibuloy, no? At syempre, sabi po ng IBP, unli to. Unli raid. Unli hukay ito. Hanggat hindi po sumusuko si Kibuloy, unli hukay po ito. Itong gagawin po ng mga pulis natin. Tulog mo, sa mo, gusto na mo balhin na diha? Ang kita, unsa ra may mahimo pod nato diri sa syudad Banggod. Ang pangutan-on nimo, nganong gibuhat na, nganong mao ang order sa ilaha gikan sa krame kang Marbil. Nganong ingon ana ang manner sa pag-operate nila sa implementation nila sa warrant of arrest. Mao nang pangutana diha. Hindi, ano, kita nyo, baliktad talaga utak ng mga to, no? Basta lahat talaga ng sumusuporta kay Kibuloy, baliktad ng utak, eh, no? So, kasi mga kababayan, no, imbes na magreklamo kayo diyan sa proseso na wala naman nilalabag sa proseso, bakit hindi nyo na lang pasukuin si Kibuloy? Tapos ang usapan. 'Di ba? So, meron silang arrest warrant. So, pag yung arrest warrant, pwede nilang halungkatin po yung buong KOJC. Hanggat sa tingin po ng mga pulis ay si Kibuloy po ay nasa loob po ng KOJC, hindi po aalis yan. So, ngayon, ang nireklamo ninyo, bakit daw po ganun yung mga pulis? Di pasukuin nyo si Kibuloy. Tanganan to, no? Bobo talaga to, no? So, ngayon, so, tinan nyo, ha? So, ngayon, mga babayan, ngayon, parang ito, bobo pa rin si Bastille dito, bobo pa rin siya, pero nawala yung angas. 'Di ba? Eh dati sabi ni Bastille, dati ito, PNP General, nilatigo ng mura at banta ni Mayor Baste. Samantalang dati, sabi niya kay General Torre,
'Di ba? Ikaw puta ina mo ka, sabi niyang gano'n. Ah, pa kapag pag napangita-kita ka ron, sasampalin kita, sabi niyang gano'n. Oh, ngayon si General Torre nasa KOJC compound, puntahan mo do'n, sampalin mo. 'Di ba? Ano 'to, gaya-gaya sa tatay? 'Di ba nung eleksyon sinabi rin ni ano 'yan, ni Digong, 'di ba makikipagsampalan siya? O ngayon, baste, gawin mo rin 'to, 'di ba? Punta ka sa KOJC compound, hanapin mo si General Torre, sampalin mo. Oo, para ipagluto ka niyan ng ano, ng pares. Kamukha daw ni ano, ni Diwata sabi. Sige ito, may balita dito, tingnan niyo, Oh, ano ba 'yan 'to? May balita dito, Davao City Mayor Sebastian Duterte ang Regional Director ng Davao Police. Ang general naman ayaw na lang daw patulan ang alkalde. Magbabalita si Bril Montalvo. Ano 'yan bata, sampalan? Suntukan na lang. Suntukan na lang kayo, sampalan. May sa paon ni tawhanan, kita sa paon na ko. Pag mo pala Kung makikita ko ito, sasampalin ko talaga ito. Puntahan mo nga. 'Di ba, no, Mama Dikbal, no? 'Di ba? Oh, trigger woman. Sampalin, puntahan mo sa KOJC, ano? Kung makikita ko ito, sasampalin ko talaga ito, di sampalin mo. paon na ko. Ganito na lang ang galit ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre III. Sa isang vlog, hindi lang niya minura, binantaan pa niyang sasampalin ang general. Usa na sa mga ambisyon ng kinabuhi general nga Nagugat ang galit ni Mayor Baste kay Torre. 'Di ba nagmumura si Baste. Oh, sabi ng mga DDS, Baste, galing mo talaga, tapang mo talaga, nagmumura ka." So kapag minura ko pala si Baste, matapang din ako. 'Di ba? Ganyan po ka-utak biya tong mga DDS na 'to, mga kababayan. 'Di ba? Para kasi sa kanila, yung magmura ang isang politiko, matapang na. O paano pag sinabi ko, "Putang ina mo ka, Baste," so matapang na rin ako. Ganun ba 'yon? Ganyan po talaga kabobo tong mga DDS, mga kababayan. 'Di ba? Kapag tinanong mo sila ng due process, pag tinanong mo po yung mga DDS ng legislative, 'di ba? Or human rights, hindi nila alam 'yan. Tanungin nila kung ano yung basic rule of law, hindi po nila alam 'yan. Ganyan po kabobo ang mga DDS. Pero pag sinabi ninyo na putang ina nyo, tuwang-tuwa po yung mga DDS. Ganyan po talaga kabobo itong mga DDS, mga kababayan. Yung proseso, wala silang pakialam. Yung human rights, wala silang pakialam. Pero pag narinig nila na magmura ang mga Duterte, palakpakan 'tong mga buwakan ng inang mga 'to. Ganyan po sila kabobo. Nakita ko 'to, naalala ko 'tong video na 'to, matagal na 'to, Nung minura po ni Baste itong si General Torre at sinabi sasampalin, palakpakan yung mga DDS. Kasi yun lang po talaga yung mga bagay na naintindihan nila. O, 'di ba? Si Clea, patawa 'to si Ma'am Clea, Okay. Hindi nga, 'di ba, seryoso, no? Tanungin ninyo yung mga DDS. Ano ba yung due process? 'Di ba? Ano ba yung basic rule of law? Hindi nila alam 'yan. Pero pag sinabi nila na sasampalin kita, putang ina mo ka, papatayin kita, tuwan-tuwa yung mga 'yan. Ganyan po utak ipis yung mga DDS na 'yan. Ang inang tong mga 'to, nabobobo, no? Tuwan-tuwa sila dito, minumura si nakikipagmurahan si Baste. Continue nga natin, kapang-init ng dugutong 'to. Nang palitan nito ang 19 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. 3 beses itong pinalitan hanggang sa maitalaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng Kamkrame ang pag-appoint kay Marantan. Bukod naman sa balasahan, binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torre sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Hindi raw yan makatotohanan. Abot sa diri nga nasa preconceived narrative sa nakita niya kuno nga datos aning atong lugar without even comparing it. Without even comparing it. Parang si Duterte magsalita, no? To anywhere else in the Philippines. Sabi Ganito kasi yan. Okay. Yung sinabi kasi ni General Torre na 3 minutes response, at least nagbigay ka ng standard sa mga pulis mo. 'Di ba? Ganun lang yung Baste. Isipin mo,
Minura mo si General Torre dahil doon sa sinabi niya na gusto niya na merong 3-minute response yung pulis Davao kung magre-responde sila sa isang lugar. Una, hindi naman kasi ibig sabihin ng 3 minutes talaga. Ibig sabihin nun, nagbigay siya ng standard. O nagbigay siya ng, dapat 3 minutes kayo. Siyempre, nagets niyo yung ibig ko sabihin mga kababayan? Di ba? Kumbaga nagbigay siya ng standard, 3 minutes. Hindi ibig sabihin dapat 3 minutes talaga nandun. So dahil lang sa ganung pangyayari, minura mo na yung si General Torre tapos sasampalin mo. Ang problema, tagal na nito 2 buwan na tong video na to, hindi mo pa rin sinasampal. Sampalin mo na. Sampalin si Diwata. Naman ni Torre, hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang pulis. Pero git niya, magkaiba ang nananakot lang sa taong tinutotoo ang banta. Kinumpirma naman ni Acting City Director Marantan na nag-usap na sila ni Mayor Baste. Yan So yan, malinaw na. So ngayon, ang point natin dito mga kababayan, dito natin makikita, ito lang, ito napansin ko lang talaga to, Dito natin makikita na sa mga anak po talaga ng mga Duterte, sa anak po ni Duterte, wala po talaga matalino. Siguro agree naman kayo doon, di ba? Tingnan niyo kung paano magsalita si Baste, di ba parang kulang-kulang, di ba? Tapos si Sara Duterte, ayun ang pinaka-original na kulang-kulang. Tapos si Pulon, tahimik lang. Minsan na nga lang magsalita, bobo pa. So diyan po sa 3 anak po ni Duterte, ni Digong, wala pong matalino diyan. Walang matalino diyan. 'Di ba? Ikumpara mo si sige nga, ikumpara mo nga si Baste kay kay Sandro Marcos. Ang layo, 'di ba? Tapos itong mga DDS na to, 'di ba? Para kasi sa kanila, 'di ba? Duterte lang daw po ang magliligtas sa Pilipinas. Magliligtas saan? Tanginan to, tatanga talaga, Ewan ko ba, So yan po sa 800 po na nanonood, hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na to. O dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Baste. Di ba? So, kayo ba, inintay nyo rin ba yung sampalan na mangyayari? Pero ang point dito mga kababayan, baliktad po talaga utak ni Baste. Di ba? Imbis na pasukuin si Kibuloy, ang ginawa niya, sinisi pa yung pulis. Di ba? Ewan ko lang, may asawa ba si Baste? Wala, Meron ata siya ka-live-in. Ka-live-in ata meron, pero asawa wala, di ba? So, isipin mo, di ba? Si Kibuloy, ng biktima ng isang minor de edad, bata, may kapatid kang babae. Di ba? Paano kung ginawa yun ni Kibuloy sa kapatid mo or sa magiging anak mo? Sasabihin mo pa rin ba yan na, wala, yung mga pulis na yan, di ba? Lumalabag sa batas yan, di ba? Parang hindi ko talaga magets, Bobo talaga. So yan, so pa-comment tapos binabasa ko po lahat yan, Diyan po sa Team Replays, di ba? Pa-like, pa-share, then pa-subscribe lang din po, So yung mga babayan, so ito yung pinaka-next topic natin. Ito yung pinaka-topic natin.